Taurus, cleanse lang natin ang space mo. Medyo malakas to. For good vibes. Sana naramdaman nyo. Ang sarap nun. But, this is for Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading, April 2024. Kung ano man nang nag-resonate sa inyo, yun lang po ang kunin ninyo. Kung hindi nag-resonate at all, zero, okay lang yun. Maaaring yung susunod na reading ang mag-resonate sa inyo. Pero naniniwala ako, may dahilan kung bakit ka napadpad dito. Hindi siya aksidente. So, meron tayong mapupulot dito. Maaaring sa oracle reading sa dulo ng reading na ito. Okay. Umalis sa isang sitwasyon na hindi na nakakabuti para sa kanya. At parang may epiphany na parang, gusto ko nang simulan to. Gusto ko nang gawin tong bagay na ito. At gagawin ko na. Uy! Malakas ang enerhiya sa'yo ng grit, passion, fierce. May fire within you na nagising. Ganyan. Maaaring nasampal ka na ng universe na parang, parang sobra na yata yung pagka-hardworking mo. Sobra na yata yung pagiging martir mo, ganon. Tapos na-realize mo na, pwede may napanood ka na pelikula na parang nakarelate ka. Tapos na-realize mo na for the longest time pala, naging martir ako, pwedeng ganon. So, ngayon parang may nagising na energy o nagising yung passion mo na gusto mong gawin na isang bagay na matagal mo nang gustong gawin. Pwedeng, yun nga, umalis na, palayain na yung sarili. Pwedeng magsimula ng isang project, pwedeng magsimula na ng business, magsimula ng panibago, lumipat ng tirahan, pwedeng ganon. O kaya mag-reach out sa mga dating kaklase, ganyan. Network, mag-reach out sa network mo kasi meron kang idea na gustong i-pitch, parang ganon. Pero ito, maraming bagay na hindi malinaw sa'yo ngayon, pero yung idea pa lang yun nga yung spark na nagising sa loob mo, yung idea pa lang na nagising yun, meron ng kilig sa'yo na binigay yun sa'yo. Parang ito yung nauna. Pwede rin na nasa proseso ka pa na ipaglaban, let's say yung back pay mo, or ipaglaban yung karapatan mo, kung relasyon man ito. Emperor could be your boss, pwede ding parents, toxic parents, pwedeng ganyan, toxic relationship, pwede ding, yun nga, boss mo, pwede rin na breadwinner kayo, tas parang ayoko na. Double. Hindi pala. Swords pala yan. 1 to 10. Pero yun nga, closure. Overall, kahit pa magkaiba yan. Tingnan mo, alis na siya, Papalayaan niya na yung sarili niya. Nagising na siya. Merong swords sa dibdib niya. Masyado nang mabigat yung dinadala niya. At meron siyang visions of the future. Tipong na naghinip ka, nakapanood ka ng pelikula, tapos parang nasagi ka, may dampi na sampal na universe na parang, kailangan ko nang umalis dun. Medyo nakakapagod na siya. Etong 10 of Wands naman, yun din, closure. Laying the burden down. Pwedeng ito kasi hindi ka na makatulong, nasobrahan ka na sa pag-iisip na yung sa sitwasyon na hindi mo na mahanapan ng solusyon. Sagad-sagaran na, hindi mo na kaya. Wala pa sa sistema mo yung gumawa ng aksyon siguro parang iniisip mo pa lang siya kasi maaaring nasa proseso ka pa nga lang, parang ace pa lang, paumpisa pa lang. Siguro for this April, during the Holy Week, siguro may epiphany ka na parang
Oo nga, no, parang sobrang bigat na. Kailangan ko nang umalis doon. At isang malaking mabigat na energy ang dinadala nitong Emperor sa reading mo. Reversed pa. Pwedeng ginugulo ka, sorry sa term, ginugulo ka ng family mo na, oy, kailan ka ba magpapadala? Ganon. Pwede ding ginugulo ka ng employer mo na parang, ito, pagbalik mo, bawal ka mag-leave, yung ganon. Kaya pagbalik mo, may tambak kang trabaho. So, parang, pwede din kasi na confused ka ngayon, nalilito ka, parang, saan ako pupunta? Kung halimbawa umalis ako dito, anong gagawin ko? Paano ko sisimulan? Parang ganon. Pwede din na may pinopromote tapos hindi naman siya karapat-dapat. Pwede din na kino-contest mo yung ginawa ng boss mo. May drastic move na ginawa yung boss mo. Tapos parang dati ka lang timid ka or hindi ka nagsasalita. Pero ngayon parang may tapang na nagising sa sa puso mo na parang gusto mong lumaban. Lumaban as in, yun ang parehas o lumaban. Speaking of lumaban or i-prove na mali yung desisyon nila or i-prove na ikaw yung karapat dapat dun sa posisyon na yun. Parang ako yung karapat dapat dito, I'm good enough to be here. Hindi mo kailangan gawin yun, pero tingin mo gusto mong bigyan ng hustisya yung sarili mo, so kailangan mong mag-speak up, kailangan mong tumayo, manindigan, yun, naninindigan ka. May paninindigan si Taurus at gusto niya na ilaban yun ngayon. Maaaring hindi para sa'yo, pero para sa mga kasamahan mo. Gusto mo, speaking of kasamahan, collaboration, pwede din magtatayo ka ng union, magtatayo ka ng organisasyon. Pwedeng NGO, pwedeng, fighting for the rights of others. Fighting for your rights, excuse me. Pero sawa ka na. Sawa ka ng mayurakan. Ang pagkatao, ganon. Mukhang mapagtatagumpayan mo to at ito yung path na magbibigay sa'yo ng may certain joy alam niyo yung sinasabi ng mga teacher na kahit hindi ka bayad ng tama, may certain joy, para siyang calling yon. Mukhang susundin mo na yung calling mo, dear Taurus. Ka lang ngayon, parang stuck ka lang sa isang sitwasyon na siguro kailangan mo pang tapusin, or stuck ka sa isang sitwasyon na may hinihintay ka lang may tinatapos, pwedeng ganun, may hinihintay ka lang, or pwede ding stuck ka sa resolution ng isang case na filed against your employer, pero gising na sa diwa mo yung pagtaguyod ng karapatan mo, pagtaguyod ng karapatan ng iba, whatever that calling is, nagising na siya, nabuhay na siya. Tapos alam mo yun, hindi naman sa kailangan mo pang gawin yung let's say pag-file ng case sa DOLE o kaya paglaban, pag-stand up against sa oppressor na to. Hindi mo naman siya kailangan gawin kasi natanggap mo naman na may willing ka naman magpatawad, pero tingin mo lang yun yung tamang gawin. Tapos yun nga, nagising na yung calling mo. Alam mo na hindi, halimbawa nasa corporate job ka, na-realize mo na ayaw mo nang magstay doon, na hindi na siya para sa'yo, or hindi na yun yung calling, gising na nga yung calling mo, biglang nagising, nabuhay, siguro ng Holy Week nabuhay. And baon mo yung mga, kahit pa toxic tong taong to, baon mo, may natutunan ka sa kanya. Siguro kasama doon yung natutunan mo maging pasensyoso, mas maging pasensyoso, natutunan mo na mag-deal sa mga iba't iba difficult people, sa iba't ibang klaseng tao. At as much as you can, or pwedeng part of you din, iniiwasan mo na magkaroon ng conflict between sa inyong dalawa. Meron ng pagtanggap at
readiness para mag-explore ng bago. Kasi ayaw mo na sa sitwasyon na gusto mo mag-make ng mark, gusto mo magbigay ng difference sa society, sa paligid mo, pwedeng sa pamilya mo. At alam mo kung nasaan ka man ngayon ay hindi na nag-work para sa'yo. Hindi na siya nagbibigay ng growth. Wala nang growth kung nasaan ka. At maaaring yun din yung energy ng gusto mong ipaglaban yung pangarap mo sa buhay at gusto mo nang simulan yun ngayon. Pwede ding natanggap mo na kung ano yung trato sa yung hindi maganda sa workplace mo, and handa ka nang pakawalan yung sarili mo dun, or perhaps nandun ka na sa posisyon na nare-realize mo na masyadong mabigat yung binibigay sa'yo at hindi mo deserve yun. So gagawa ka na ng paraan para hanapin kung ano yung sundin yung calling mo. At maaaring kasama doon is pwede magtayo ng sariling grupo, magtayo ng sariling kumpanya, tapos i-regroup mo yung network mo para mabuo mo yung kumpanya or mabuo mo yung grupo na may hangarin ng pagbabago. Wow! Very, very Aquarius. Visionary. Congratulations, Taurus. Kasi may deep acknowledgement na. May energy ako na pipick up sa'yo na may pagtanggap, may pagkilala sa kung hanggang saan ka lang at sa kung hanggang saan pa yung kaya mo. So, Oracle card, kuha tayo ng mensahe ni Universe para kay Taurus. Oh, red card. Maaaring iniimbitahan ka ng Universe ngayon na explore around you. Pwede ding mag-nature trip. Punahin mo yung mga simpleng bagay. Pwede ding invitation para magpahinga ka muna, dear Taurus, bago ka mag-venture sa plano mo na magtaguyod or magtayo ng grupo. Tingnan mo, may ibon dun sa balikat niya. Hindi niya napapansin. Hindi niya din siguro napapansin na may flower, magandang flower. So, maaaring yung mensahe nito, stop and smell the roses. Pahinga muna, hinto muna, take a step back muna. Pwedeng yun nga, nature trip. Punahin mo kung ano yung meron ka. Ano yung mga resources na meron ka at paano ka magiging creative para magamit yun or maging resourceful. Kasi maaaring yung uncertainty na to, yung sa moon, kasama dito yung paano ko sisimulan to, wala akong pera. So, pwede kasi itong advice sa'yo na universe ay tingnan mo yung nasa paligid mo kasi maaaring yun nga, yung network mo, maaaring kung ano yung meron ka, makakabuo ka na from there. Pwede din na ito ay punahin yung ganda na meron na nasa paligid mo, magpasalamat sa kung ano yung nasa sayo na ngayon kasi maaaring ma-recharge ka by virtue of just taking a pause or ma-recharge ka dahil lang pinili mo na magpahinga, mag-reconnect sa mga tao na hindi mo matagal mo nang hindi nakakausap kasi masyado kang busy maging slave dun sa sa recent boss mo. So yun. So iwan ko na yun dun, dear Taurus. Salamat sa pagbisita, like, share, and subscribe, and sana makita ko kayo ulit next time. Salamat. My name is A. See you soon. Bye.